MJ, kumusta yung mga kababayan natin dyan sa evacuation center? Kumusta ang kalagayan nila doon? Rin ang nananatili sa mga oras na ito at may mangilan-ngilan pa rin na dumarating mula sa Hinatuan papunta sa mga evacuation center, partikular dito sa Bitoon Elementary School. Ayon sa pahayag ni Mayor Shem Garay ng Hinatuan, ay isinailalim na nga sa state of calamity ang bayan ng Hinatuan sa Surigao del Sur dahil sa pinsalang dulot ng malakas na lindol at walang tigil na aftershocks na nararanasan hanggang sa mga oras na ito. Matinding trauma niya ang idinulot nito sa mga residente ng Hinatuan. After pagkahapon ng December 3, bumalik na naman sila dito sa ating evacuation center kasi marami pang mga aftershocks na talagang malalakas. At saka nga pala ang munisipyo ng Hinatuan ay nag-declare na ng state of calamity dahil sa widespread na mga destruction na aming naranasan. So may mga buildings kami, mga houses na nasira. Pakiusap ng lokal na pamahalaan ng Hinatuan sa mga residente nito na kung maaari ay bumalik na muna sa kanilang mga tahanan kung hindi naman ito nasira dulot ng lindol. Pero bukas pa rin naman aniya ang mga evacuation center para sa mga nais lumikas. At problema din kasi ng local government unit ng Hinatuan ang pagkakaroon ng sakit ng ilang mga nasa evacuation center gaya ng ubo, lagnat, sipon at skin disease. Dahil lang ilan sa mga temporary shelters nila doon ay walang dingding at open lang. Sa kabila nito ay nakaalalay naman ng Department of Health na tumugon sa pangangailangang pangkalusugan ng mga kababayan natin sa Hinatuan. At sa ngayon nga ay kasalukuyang namamahagi ng food relief ang LGU Hinatuan at inihanda na rin ang iba pang mga tulong gaya ng cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. At kaninang alas 9 ng umaga na itala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang magnitude 5.7 na lindol. Sa ngayon, yan ang pinakamalakas na aftershock na aming naranasan sa umagang ito, Alright, maraming salamat, MJ Vasquez.